No? Exodus 12:2-4. Dealing with obstacle of new beginning. 2 Timothy chapter 1 verse 6 and 8. And living the new nature in us. Yung nakaraan pong Friday, 2 Corinthians 5:17. Amen? So ngayon naman po, ito po yung last ng series na ito ng New Beginning this month of January. Kumain ka na. At naitigil po natin yung armor bearer pero ipagpapatuloy po natin yan sa mga susunod na Friday. Okay? So ngayon po ay ang ating pong pag-aaralan ay Being So Much in Love. Ito po yung title, no? Nung umawit kanina si Ate Beverly na mahal kita, Panginoon. Malalaman natin kung talagang mahal ba natin talaga ang Panginoong Diyos. So John chapter 21 Anak, sabi verse may 15 repolyo kakainin mo. hanggang 17. Being so much in love. Ang sabi po dyan, mga kapatid, so when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord. You know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said to him again, a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord. You know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, pangatlo na, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said to him, feed my sheep. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen? So kung babasahin po natin ang John chapter 21 verse 1 hanggang, hallelujah. Okay? John chapter 21 verse 1 to 25. Ito po, mga mahal kong kapatid, ay pumapatungkol doon sa pagkatapos ng muling pagkabuhay, ikatlong pagpapakita ng Panginoong Diyos sa mga disipulo. Amen? Nandun sila sa karagatan. Okay? Mamaya po, no? Papaliwanag po natin yun sa tulong po ng banal na Espiritu. Amen? So, sa objective po ng mensaheng ito, na ang sabi po dyan sa number 1, to begin with deep. Ayan. To begin with deep understanding, malalim na kaunawaan of the importance, kung ano yung mas importante of loving God and loving people. Madali po nating sabihin, mga mahal kong kapatid, na mahal natin ang Diyos. Pero pag nandyan na yung problema at mga pagsubok, nandyan pa rin kaya yung pagmamahal nating totoo sa Panginoong Diyos? Amen? And number 2, to demonstrate the application of the principles of priority. Amen? Pag sinabi pong yung application, ito po syempre nakikita na nai-apply natin yung prinsipyo, no? Ng mga pina-priority natin. Syempre, we are the Christian, no? We are born again Christian. And now, unti-unti nating natututunan kung ano ba yung priority natin sa buhay ngayon. Amen? Now, dito po sa ating introduction, bagamat wala po dito sa slides, kasi nandito na po agad, tumalo na agad sa hindi po kumpleto yung slides, So, punta po tayo dito sa introduction. So, ito pong event na ito took place after the crucifixion followed by the unprecedented resurrection of the Lord Jesus Christ in Jerusalem. Ito pong part na ito, tapos na siyang ma-crucified, tapos na muli na siyang nabuhay, no? So, if we just
go back in time, kung babalikan po natin yung nangyari sa Panginoong Jesucristo, sabi dito, if we would just go back in time during those days and try to imagine that was going on, there was a total commotion. Pag sinabing total commotion, yung commotion sa Tagalog, ito po yung kaguluhan. Parang magulo. No, napakagulo. Ano yun? Nabuhay muli, nagpakita na naman sa mga disipulo. Parang ang gulo. Kahit po ako noon, nung bago-bago pa lang akong Kristiyano, nung binabasa ko po ito, namatay na, tapos nagpakita na naman sa mga disipulo. Nakasama na ng Panginoon na 3.5 years, nagpakita na naman. No? So merong itinuturo. Now, patuloy po tayo. People were astonished. Pag sinabing astonished, nagtataka. Confused, naguguluhan. And furious, yung iba galit na galit. Wondering what happened to the body of the Lord Jesus Christ. Nasaan ba talaga yung katawan ni Jesus Christ nung time na yon? No? So, the religious people were busy. Sobrang busy ng mga relihiyoso. No? Cunningly hiding the truth. While the Roman authorities were wondering what had really happened at the empty tomb. Kasi natatnan na nila, wala nang laman yung pinaglibingan ng Panginoong Hesus, and had ordered that investigation and searches be done at all costs. So, the emotion were still very high. Talagang grabe yung emosyon ng mga tao na yon nung time nila. For people who were antagonistic, maraming kalaban. No? They were so furious, galit na galit sila about the missing body of Jesus, and they were doing everything to hunt the believers or everyone who might have linked their quest for the dead body. Talagang hinahanap, no, yung body ng Panginoong Jesucristo. Bakit kaya? Bakit parang ang layo naman sa scripture? No? Unti-untiin po natin. Now, the Roman soldiers together with the Jewish religious police went on door to door, place to place. No? Hinanap nila. So the disciples went on hiding, meeting on closed doors, afraid of being apprehended and questioned with torturing concerning the whereabouts of the missing body. No, yung mga disciple ng Panginoon that time ay talagang nagmi-meeting sila. Nagmi-meeting sila. Pero syempre, nagmi-meeting sila, hindi sila lantad. Naka-hide po sila, no? Pero nandoon yung afraid nila kasi hinahanap talaga nila si Jesus Christ, no? So, sabi rito, now tayo yung lumagay sa kalagayan ng mga disipulo na yon. Now, feel their feelings of fear and trembling. Yung takot nila, yung feeling na natatakot sila, na nanginginig sila with much joy, knowing their Lord was indeed risen from the dead. Kahit na sila po ay takot na takot nung time na yon, no, na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, kahit na sila nanginginig, pero sa puso nila merong joy because sila mismo, mga kapatid, nakita nila, no, na tawag dito, talagang mismong ang mga mata nila ay nakita na lang, nagpakita sa kanila ang Panginoong Hesus na puting-puti, buhay na buhay. Now, punta tayo sa point of no return. Sabi rito, the disciples knew the truth. Alam ng mga disipulo ng Panginoong Jesucristo yung katotohanan. Kita nila. Now, Jesus was alive and well. Buhay na buhay ang Panginoong Hesus. And have shown himself twice already. Pangalawang pagpapakita na ng Panginoon that time. Amen? And have shown himself twice already among his disciples. But they were still wondering what to do. Hindi nila alam paano ang gagawin, no? Of course, they knew that they should be doing what Jesus did. Sa puso nila, dahil ang Panginoong Jesucristo ay namuling nabuhay, umakyat sa langit, nagpakita sila ng 2 beses, actually may pangatlo pa yan mamaya, no? But they just didn't know how to start. Paano nila susundin o gagawin yung katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo nung tinuturuan sila? Kasi ang Panginoong Diyos nagturo sa kanila. Tinuruan sila. 3.5 years, dinisciple sila ng Panginoong Jesucristo.
Now, all they knew was to wait for the coming of the gift of the Father. Alam natin ito sa Acts. Ilang beses na natin ito napag-aralan. Ito po yung gift ng the Holy Spirit. So, in the process of evading arrest, they went back to Galilee and there had an occasion to be at the seashore, sa tabi ng dagat, no? A very familiar place where they first called by Jesus. Amen? No. Etong si Peter, mga kapatid, while waiting, habang siya nag-aantay, sabi niya, Peter remembered the boat. Lock the door, Kim. Naalala niya yung bangka, yung danet, yung lambat, the fish catch, kung paano siya nanguhuli ng isda. And his routine before Jesus called him about 3.5 years ago. Nag-flashback kay Peter yung ginagawa niya noon na panguhuli ng isda. And being in the familiar place where they used to be, perhaps hungry and need, gutom, no? He decided to go back to fishing. So ibig sabihin, nag-decide si Peter dahil ang Panginoong Jesus ay wala na. Okay? Nag-decide si Peter na bumalik na uli na mangisda. Ito na ngayon. And his compassion went with him. Bumalik yung compassion niya, no? Gusto ko na uling mangisda. And have you been to your familiar place in the past and have that aching feeling to try again? Sa buhay po natin, mga mahal kong kapatid, tulad ng naramdaman ni Peter, dahil hindi na nila kasama ang Panginoong Jesus that time, bumalik yung isda. At inuudyokan na naman tayo na bumalik sa dati nating you should not understand that you have reached a point of no return. Alam mo na ang masama. Bakit pa tayo babalik dyan? Although yung pangingisda ni Peter hindi naman masama. No? Pero ang point dito, spiritually speaking, maraming binabalikan kahit tumanggap na sa Panginoon, nakailang bautismo na, bumabalik pa rin sa dati. No? At kailangan po nating maunawaan na we don't need to return sa ganyang mga mali. Now, how would you feel leaving your job more than 3 years ago? Ano yung mapipil mo, no? Kapatid, na yung dati mong trabaho, yung dati mong ginagawa, is babalikan mo na uli. Joining a rabbi in an expected discipleship journey, nakasama nila Peter that time, 3.5 years, then after a major turn of event, suddenly you decided to go back to that job. And perhaps Peter felt strange. He was not that good fisherman as before. Hindi siya ganon kagaling manghuli ng isda. No? Now, itong si Peter, no, na-prostrate siya nung gabi. After a frustrating night of 0 catch, wala siyang nahuli. No? Kaya nga sinasabi ko po kanina, kung babasahin niyo po yung John chapter 21, verse 1 to 25, nandyan po yung sa unahan na yan, no? Na part na ng isda siya. Kasama niya, 7 sila, no? Now, sabi rito, after a frustrating night of 0 catch, there on the shores, a man not known to them as their Lord suddenly appeared and gave them strange instruction of casting their net on the night side of the boat. Nangisda sila, mga kapatid, pero wala po silang nahuli magdamag. Now, nung madaling araw na umuwi sila, meron silang natanaw na isang tao. At ang sabi ng tao na yon, na wala ba kayong nahuli? Wala po. Pero hindi nila maaninag, hindi nila alam na si Jesus Christ yung kausap nila. Nasa dalampasigan si Jesus Christ nung time na yon. Hindi pa sila makalapit doon, no? At malungkot sila na umuwi na wala silang dala. Now,
I imagine them casting their net in usual way. Then out of nowhere, someone telling them to do it on the right side of the boat. Ang sabi ni Jesus Christ, wala kayong nahuli? Itapon mo sa kanang bahagi ng iyong bangka yung net. And perhaps they ask each other, what's on the right side anyway? Ano yung meron sa kanang bahagi nung bangka na yon? And besides, no one would just cast a net in the broad daylight and perhaps in shallow waters where there were. Sino ang taong wala ka na nga nahuli magdamag? Tapos sasabihin pa nung tao na yon na hindi nila alam na si Jesus Christ yun, dahil nga, yun nga, hindi pa sila kakalapit mismo, sasabihin ba naman sa kanila na itapon nyo sa gawing kanan? Tapos yung pagtatapunan, kay liwaliwanag na, malapit nang magliwanag, tapos napakababaw pa. Dun nga sa malalim, wala silang nahuli. Dun pa kaya sa mababaw? Pero alam nyo, mga mahal kong kapatid, napakaganda ng ginawa ni Peter at nung mga kasama niya. Sumunod po sila. Tinapon ni Peter sa right side yung net. At alam niyo po mga kapatid, itong right side, at ang sabi nito, ito yung question, what's on the right side anyway? Ito po ay sumisimbolo ng righteousness ng Panginoon na kung susundin natin yung net na sinasabi, this is the word of God na sasapo sa maraming isda, sa maraming kaluluwa. At kung tayo'y magtitiwala sa Panginoon, susunod na anak, yung natutunan mo, that is the net and the word of God na itatapon mo sa ibang mga tao para sila mawin mo, mahuli mo, makatch mo sila. Why? Kasi nakita sa iyo yung pagbabago na ginawa ng Panginoon because of Jesus Christ. Nakatch din nila si Peter. Iwanan mo yan. Sumunod kayo sa akin. Pero marami ang nakatch na ng net, gusto pa rin kumawala sa net. Net ng Word of God. Amen? Now, logic. Ang sabi rito, logic told them, it's absurd. A-B-S-U-R-D. Walang katotohanan yan. No? But if you desperate, you would do it anyway. Napakababaw. Tapos pahahagis mo sa amin yung net. No? At ang sabi nito, and so, they did and surprised with an unexpected super catch on their lifetime. First time na nangyari sa kanila na sa pinakamababaw pa na tubig at malapit pa sa dalampasigan, doon pa sila makakakuha ng napakaraming isda, 153 pieces na isda. Wow! How did it happen? Nagtaka sila. Ang tagal ng sinayang nilang oras doon, magdamag, walang nahuli. And they could have asked, it's daytime. Panahon na. It's shallow, yes, mababaw, and it's just not logical. There is only one way it could have happened and one sensitive enough discern. It is the Lord. Inutos ng Panginoong Hesukristo, sumunod yung disipulo, mga disipulo, may nakuhang pagpapala. May nakuhang napakaraming isda na halos hindi nga nila mahila-hila. So it was a record-breaking, mind-boggling. Ibig sabihin sa Tagalog ng mind-boggling, talagang nakakaloka yung pangyayari that time. And net-breaking and both sinking catch, it was a miracle. Now, sa ating mga buhay, mga mahal kong kapatid, madalas may inuutos ang Panginoon sa atin. Anak, tapunan mo siya ng Word of God. Anak, sharean mo siya nung mga natutunan mo sa Bible study. Online, face-to-face man yan, yung pagbabasa mo ng Bible, i-share mo.
Huwag mong sarilinin yung net na meron sa'yo. Huwag mo lang yan itabi. Ihagis mo yan. Anak, maraming makakats dyan. Amen? Napakarami. Now, punta na po tayo sa the confrontation. No? Kinompronta. Ito na po ngayon yung ating pong verse. No? Now, after having their supernatural breakfast, syempre kumain sila. Nag-breakfast sila syempre ng isda. Malapit sila sa dagat. Natural, isda yan. No? And bread provided by the Lord. Ang Diyos ang nag-provide ng tinapay. So, it was time for reality. Ito na ngayon yung reality, mga kapatid. While the disciples were still wondering in amazement about the miracle catch, the Lord asked the most unexpected question. Ito na po yung unexpected question na si Simon na tinawag na Peter ay tinawag sa luma niyang pangalan. Na imbis na Pedro, Simon ang tinawag sa kanya. Bakit kaya? Now, Simon, sabi rito, son of Jonah, do you love me more than this? Do you love me more than this? The Lord calling him, mga kapatid, his old name was shocking to Peter. Na-shock si Peter. Tinawag ako ni Jesus Christ. Kilala niya naman ako sa Peter. Bakit binalik niya yung luma kong pangalan na Simon? So, in addition to a very personal question of love and loyalty. So, what is the Lord up to this time? No? Ano ngayon? Bakit niya sinabi yung pangalan niya? No? Peter probably thought with deep, sharp conviction cutting inside of him. Jesus, di ba Peter na ako? Bakit Simon pa rin? So, eto na ngayon mga mahal kong kapatid. What the word this? Pukusan natin yung this, no? Yung dyan sa Simon, son of Jonah, do you love me more than this? So what the word this could really have meant? Ano yung ibig sabihin nung sinasabi ni Jesus Christ na this? Mga kapatid, fishing business or an assurance of livelihood and provision. Ito ba yon? Ito ba yung sinasabi na this? Safety and protection from persecution or both? O magkaparehas? So Peter knew it was time to apply what he learned from the past 3.5 years of personal discipleship kasama ni Jesus Christ. Nag-flashback kay Peter yung tinuro ng Panginoong Jesucristo kasama nila 3.5 years. Learn from the past 3 years. No? He knew more than anyone else that the time had come to offer the rest of his life finishing what Jesus had begun. No? And he is certain that it meant sacrifice. Nagsakripisyo ang Panginoong Diyos. Difficulties and even martyrdom. Nagpakamartir ang Panginoong Jesus. So, with profuse sweating and fire burning inside the cold blow of wind early morning in that shore, sa gilid ng dagat na yan, what else could answered be? Ano kaya yung naging answer ni Peter? Ang sabi niya, yes, Lord. Yes, Lord. No? Hindi natin alam kung paanong pronunciation. Yes, Lord. Was there any other answer, mga kapatid? Would anyone here answer differently? Sa atin kaya dito sa Zoom, meron kayang sasagot, tanungin tayo ni Jesus Christ, Andrea, do you love me? Beverly, do you love me? Nika, do you love me? More than this? Meron kayong sasagot sa atin ng ibang sagot? No? Pero si Peter, 3 beses tinanong. Puro yes. Yung pangatlo nga lang, parang naano na siya sa Panginoong Jesus. No? Now, knowingly deep, para lumalim po tayo.
knowing deeply the love of the Lord, knowing clearly the destiny of the lost, I'm sure only a Judas, si Judas, would have different answer than yes, Lord, I love you more than this. Sa 12 disciple, may Judas. Hindi po yung ka-zoommate natin. At si Judas sigurado, hindi, pinagkanulo nga ang Panginoong Hesus eh. And I'm sure that the question changed the whole perspective of the disciples, especially Peter, about life. It's not about me anymore. Life is worth the living if for the love of for Jesus and for the lost. I have to face it. I must embrace it. It is the only thing that matter now. So bilang mga disipulo ng Panginoon at nakakarinig ng mensahe ng ating Panginoong Diyos, no? Bilang mga bagong nilalang, bilang born again Christian, bilang pinagkalooban ng banal na espiritu, ano po yung pina-priority natin sa buhay natin? Sasabihin ng Panginoong Hesus sa atin, do you love me? Sa mga bagay na ito? Mas mahal mo ba ako kaysa sa isdang ito? Literal? Mas mahal mo ba ako kaysa sa trabahong ito? Mas mahal mo ba ako kaysa sa mga bagay na nakakamtan mo? Now, ilagay natin yung ating buhay sa buhay ni Peter. Place yourself in Peter's shoes and feel what he felt. He knew very well the persecution await him. No? May mga persecution. Siyempre, mahal niya sa buhay, mga kaibigan niya. Susunod na siya sa Panginoong Diyos eh. Magdi-disciple na siya. No? He could lose his properties. No? Pinabayaan niya yung properties niya, his own family, and his very own life. But the word of Jesus kept ringing in his ears. Parang bumabatingaw sa tenga ni Peter and reminding him the cost of following him. Anak, kapag tunay ka talagang susunod sa akin, marami ka talagang iiwan. Pero baka ma-misinterpret niyo mga kapatid na iiwan niyo yung pamilya niyo, no? Hindi po, no? Tuloy pa rin, no? Pero iba na ngayon. Priority na natin ang gawain ng Panginoong Diyos. Priority na natin na magpagamit sa Panginoong Diyos. Amen? So, he was, sabi nito, but the word of Jesus kept ringing in his ears and reminding him the cause of following him. He was the leader. Others look up to you are in the same position. Leader po si Peter. In you, kayo pong lahat dyan, no? No? Lalo yung mga bago rin, no? Huwag niyo po sabihin na, ay, hindi ako magiging leader, hindi po ako qualified, no? Tinawag po ng Panginoon yung mga, tayo pong mga hindi qualified para maging qualified sa harapan ng Panginoong Diyos. Sa iba, disqualified tayo, no? Feeling natin, yun ang nakakalungkot mga kapatid, ano? Nakakalungkot lang, no? Ay, hindi ko kaya yan, no? Sinasabi ko rin yan noon, mga kapatid, pero ito po tayo ngayon. Mismong tayo, dinidisqualified natin yung sarili natin. Bakit kaya? Kasi umaasa tayo sa sarili nating galing. Hindi sa tulong ng banal na Espiritu. Tandaan mo kapatid, hindi humahanap ang Panginoong Diyos ng matatalino. Hindi humahanap ang Panginoong Diyos ng mayaman. Hindi humahanap ang Panginoong Diyos ng talagang valedictorian or summa cum laude. Ang hinahanap ng Panginoon, yung talagang may pusong pagsunod na handa ka bang ihagis yung lambat sa napakaraming isda na gutom din. Spiritually speaking, mga kaluluwa na walang relasyon sa Panginoong Diyos. And 3 times, sabi rito, 3 times the Lord asked him,
the very same question. Pangatlong question ng Panginoon, as if the Lord is squeezing out your best commitment and loyalty till death. Hanggang mamatay ka ba? Kapatid, hanggang mamatay ba tayo? Maglilingkod pa tayo sa Panginoon? Kung talagang mahal natin ang Panginoong Diyos? Tanungin tayo ng Panginoon, ano? Mga anak, kung talagang mahal mo ko, hindi mababago yung loyalty mo sa akin. Yung pagiging tapat mo na sinasabi mong mahal mo ako. Hanggang kamatayan. At ang sabi rito, He is calling us in our old man's name. Tinawag tayo sa luma nating pangalan. Ganon din po si Simon. And seeking the new man inside to arise and say, yes, Lord, I love you and you are the worth dying for. Hindi ka tinatawag ni Lord sa luma mong pagkatao ngayon. Tinatawag ka ng Panginoon sa bagong ikaw ngayon. Kasi meron kang misyon, meron tayong misyon na dapat yun ang gawin natin. Itambak pa po ako ng problema, baka po pwede naman pong sa susunod na lang, pag okay na ang lahat ng aking buhay. Kapatid, hanggat nabubuhay tayo, kakambal na natin ang maraming pagsubok sa buhay. Yan ang tandaan mo. Pero ang pinakamaganda sa lahat, kahit na marami tayong pagsubok sa buhay, nandun pa rin na nakapokus yung puso natin, yung ating espiritu sa Panginoong Diyos. Hindi lang sa kung ano-ano. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Diyos, itapon mo sa kanunong bahagi. That means the righteousness of God. Huwag dito sa kanan. That is a symbol of righteousness of God. Kapatid, hindi tayo righteous. Pero merong Diyos na righteous na tutulong sa atin sa tamang paraan, sa kalooban ng Diyos. Amen? Now, our profound lives. Ang sabi rito sa ating points, tatlo po ito. Maikli na lang po ito. Our profound love lead us to the realm of the supernatural. Number one, paano ba talaga natin, no? Yung pagmamahal natin sa Panginoon Diyos ay tunay na pag tinanong tayo ng Panginoon, Beverly, mahal mo ba ako? Ashley, mahal mo ba talaga ako? Tulad ni Peter? Number one, have a mindset to know God's love. Have a mindset to know God's love. Magkaroon po tayo ng kaisipan na malaman ang pag-ibig ng Diyos, hindi yung pag-ibig ng dati mong jowa. Hindi yung pag-ibig na nagchat-chat sa'yo gabi-gabi. Hindi yung pag-ibig na nagsasabi sa'yo, mahal kita, ibibigay ko sa'yo ang langit at ang bituin. Hindi po yan. Ang sinasabi ng Panginoon, pag-aralan mo, ilagay mo sa isip mo, sa puso mo, kung ano yung pagmamahal na ipinagkakaloob ko sa iyo araw-araw. Habang natutulog ka, anak, tinititigan kita dahil alam ko marami kang problema. Alam ko yan. Pero ang gusto ng Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya. Unahin mo ako, anak. Marami kang mawiwin na soul. Basta yung lambat na ibibigay ko sa iyo, yung salita ng Panginoon, yun palagi ang panghawakan mo at ihagis mo sa iba. Ang sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakita mo ang daming nahuli nila, Peter? Bakit kaya wala tayong mahuli? Baka iba yung ating inuuna kaysa sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, have a mindset to know God's love. Kailangan punuin mo muna to ng pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Kung ano ba talaga yung pag-ibig na iniaalay sa atin. Kasi pag alam mo na yung pag-ibig, yung mindset, yung puso ng may pag-ibig talaga, magagawa mo yan. Sa tulong ng Panginoon. Dahil mismong tayo, hindi tayo kamahal-mahal sa harap ng Panginoon. Pero minahal niya tayo. Now, ang sabi ng Panginoon, feed my lambs. Pakanin mo
yung mga tupa na ipinapaalaga sa atin ng Panginoon. Ang sabi diyan, hallelujah, our mindset determines our action. Makikita sa action natin, mga kapatid, kung tunay ba talaga tayong mga leader, mga discipler, no? Sa mga dinidisciple na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa atin. So we must set our mind to knowing God's love and live it out. Knowing the love of God for us through Jesus Christ and understanding, dapat maunawaan po natin what God has in store for us. May inilagay sa bawat isa sa atin, sa puso natin, ang Panginoong Diyos. Palaguin natin yan. Nakasa na yung isa kong vacuum. We connect our present, temporal realities, our eternal destinies, mga kapatid. We need to driven from natural, physical priorities to kingdom priorities. Yes, may mga priority tayo, literal. Totoo, pamilya natin, trabaho natin, business natin. Yes, marami. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, i-switch mo yung physical priorities mo to the kingdom priorities. Minsan ang Lord, kung parang gusto ng anak, baka pwede naman unahin mo yung gawain. Kesa dyan, baka babad ka na sa napakaraming oras mo dyan sa cellphone. Pero ako, hindi mo man lang ako nakausap. And we need to connect our present, temporal realities. Problems and challenge, mga kapatid, abound. Maraming problema, sagana ang problema, sagana ang challenges ng buhay natin. Tama ba? But if we prioritize on perceiving God's love, no, maunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos, we'll have a better perspective of life. Yung pananaw natin sa buhay, mababago. Yung maliit na problema, hindi mo na palalakihin na dati pinapalaki natin. Why? Because nandyan na yung pag-ibig ng Diyos na de-develop na sa ating mga sarili. Amen? So we must be able to say, I do what I do today because I am an integral part of building God's kingdom. Amen? So, or what I am and wherever I may be, I am a part of Jesus' dream. Yung pangarap ng Panginoong Diyos, yung gusto ng Panginoong Diyos na lahat ng tao dito sa mundo, lahat ng kaluluwa dito sa mundo ay masave. Dapat yun din ang pangarap nating lahat ng mga Kristiyano. Hindi lang tayo. And number 2, mga kapatid, sabi sa number 1, have a mindset to know God's love. Number 2, have a profound love for God. Ano pong profound ang sinasabi dito sa Tagalog? Magkaroon daw po tayo ng malalim na pagmamahal sa Diyos. Meron po yung anak hindi mautusan, no, nung nagdalaga na, no, nung nagbinata na, no? Pero nung nag-message yung boyfriend, nagkaroon ng boyfriend, no, yung nanay or yung tatay nag-uutos, no? Tsaka na lang mama. Wait lang po. Pero nung nag-message yung boyfriend o girlfriend, ay, kahit ano, pupunta ako dyan. Gagawin ko yung pinapagawa mo. Ano ba yung pabibili mo? Babe, may ganyan pa. No? Pero tanong, pagdating ba sa Panginoon, gaano nakalalim yung pagmamahal natin sa Diyos? At ang sabi dyan, love, hallelujah. Yan, sa 1 John 4:18, ang sabi dyan, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect love. Basahin ko po, mga mahal kong kapatid, sa Tagalog. Sa 1 John 4:18, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap, ulitin ko po, hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa.
Takot akong mapunta sa impyerno. Takot akong sumakay sa mga ganito. Takot akong mag-share ng Word of God. Nakakatakot. Baka mag-fail ako. Baka i-reject niya ako. Kapatid, hindi naman ikaw ang inire-reject eh. Si Lord ang nire-reject nila. Dahil ikaw lang yung naging way ng Lord para ma-sharean mo sila. Pero gawin mo pa rin. Ipag-pray mo pa rin sila. Now, sabi rito, love conquers fear. Love conquers all fears. No? Ang pag-ibig ay talagang napagtatagumpayan lahat ng takot. Lahat ng takot napagtatagumpayan ng pag-ibig, mga kapatid. We need to be able to say, yes, Lord. Yes, Lord. No? You are my life, my destiny, and I love you more than my job, more than my career, more than my family, and more than my own life. I will serve you for the rest of my life. My job and provision are just the means to fulfill my end of my purpose. Marami pong nagsasabing ganyan. Nawa po, bilang mga Christian, bilang mga totoong born-again Christian, ulitin ko na naman po, isang born-again sa nguso, isang born-again sa puso. Dalawa po ang klase ng born-again. Kaya, suriin po natin ang ating mga sarili na madali nating sabihin sa harapan ng Panginoon na, yes Lord, mahal na mahal kita. Ibibigay ko sa iyo yung tithes ko. No? Basta matanggap lang ako sa trabaho, ibibigay ko yung first fruit ko. Basta Lord, ipagkaloob mo yung business na ito. Nung nag-success na sa business, nung nagkaroon na ng trabaho, Lord, joke lang po. Sorry po. Yan ba yung tunay na nagmamahal sa Panginoon? Marami pang antas ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Yung mag-serve tayo sa Panginoon ng buong may kagalakan, hindi yung nakangit-ngit ang ating puso. Tandaan po natin, mga kapatid, kitang-kita ng Panginoon niya. Kaya kailangan, mga kapatid, magkaroon tayo ng malalim na pagmamahal sa Diyos. And number 3, ito na po yung last. Have a compassionate love for people. Ulitin ko po sa Tagalog, magkaroon daw po tayo ng mahabagin na pagmamahal sa mga tao. Alam niyo po, bilang mga leader, pastor, bishop, alam ko po nararanasan ng iba to. Alam niyo po sa pag-handle ng ministry ay hindi po madali. Alam niyo po kung bakit? Iba't ibang klase ng ugali yang pinapahandle ng Panginoon. May matampuhin, may balat sibuyas, may mabilis magalit. Lahat yan. Pero alam niyo kung bakit? Bakit yan ang ipinahandle sa iyo ng Panginoon? Sa atin ng Panginoon? Kasi nakita na ng Diyos na ikaw mismo sa sarili mo ay kaya mo nang i-handle because meron nang nabago sa iyo. Yung fruit of the Holy Spirit ay nasa iyo na. Yung love, joy, peace, kindness, hanggang sa self-control. Pero kung tayo mabilis magalit, leader ka na. No? Yes, nagagalit. No? Pero dapat hindi nagtatagal. Seconds lang. Hindi dapat nagtatagal yan. So being a leader, mga kapatid, bilang mga nagdi-disciple, nagpapadisciple din ako sa Panginoong Diyos. At marami din po akong natututunan. Yung minsan sasagot-sagutin ka ng dinidisciple mo, sasagot-sagutin ka ng mga tinuturuan mo, tinatanggap po namin yan. Because yan yung pangliha namin para tumalim ang aming sharpens iron. Kasi dati rin kaming mainitin ng ulo. Pero binago kami ng Panginoon dahil yun ang nais ng Panginoon na maging karakter namin. Paano ka makakapag-disciple kung mismong ikaw hindi makita sa'yo yung love, joy, peace, yung fruit of the Holy Spirit? Kaya sabi ng Panginoon, we should be able to see ourselves as the extension of Jesus' helping hands
and saving grace. Kung sa isa o dalawa pa lang dinidisciple mo, ayaw mo ng turuan ng dire-diretso, paano ka pa makakapag-handle ng napakarami? Pero mga kapatid, paalala, bilang leader, bilang mga nagtuturo, tayo mismo, marunong din tayong makinig. Marunong din tayong magpaturo sa Panginoong Diyos. Amen? We should be able to see ourselves as the bridge to life in order for multitude to go back to Jesus Christ. Tandaan po natin mga kapatid, tayo po ay ginagamit ng Panginoon. Hindi po tayo ang Panginoon. Without you reaching out, many would suffer eternal damnation. Kaya po kailangan po ma-reach natin yung iba. Kasi nakakalungkot po, nakakatakot na mismong pamilya natin, hindi natin masyaran. Yung kamag-anak natin na matagal natin kagalit, hanggang ngayon kagalit pa rin, kapatid, huwag mo nang patagalin. Makipag-ayos ka na. Kung gusto mo silang hindi mapunta sa impyerno, kapatid, ayusin niyo na ngayon yan. We should commit to a life of serving God through serving people, getting them saved from the kingdom of God. Para ma-save din po sila, no? Paggamit po tayo. We should tell God, yes, Lord, I love you with all that I am and more than anything. And I will feed your lamb. Ibig sabihin ng I will feed your lamb, win the soul. And 10, I will tend your sheep. Ibig sabihin nun, i-consolidate. I-consolidate yung mga dinidisciple na yan. And I will feed your sheep. Ibig sabihin, pakakanin yung dinidisciple na yan ng salita ng Panginoong Diyos. Kapatid, nakikita po dapat sa ating mga buhay. Yes, hindi tayo perpekto. Nagkakamalit, nagkukulang tayo. Pero lagi pong paalaala ng Panginoon, fix our eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Huwag sa tao. Kaya maraming lumalayo. Natisod sa kapatid, nasabihan ng ganito, no? Ingat din po tayo sa ating pananalita. Dahil baby pa yan. Bago pa lang yan, no? Kung gusto mo mawin yan, hinay-hinay lang tayo mga kapatid. Hindi pa gumagapang yan, kumbaga sa bata, gatas pa lang. Kailangan malawak ang ating pangunawa. Paulit-ulit niyo po narinig ito. Lawakan natin yung pagmamahal. Dahil, ang Panginoong Hesus, nung siya'y dadakpin, naalala ko lang, si Peter, kung di ako nagkakamali, yung punong kawal, tinagaan niya yung tenga eh. Tinagaan niya yung tenga. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus? Kahit alam niyang siya iuhulihin, binalik niya yung tenga. Gumaling. Pero yung mga disciple talagang napakainit, mainitin ang ulo eh. Hindi po ganun. Ang tunay na dapat nating sundan at tularan, because we are the follower of God, lagi tayong titingin sa Panginoong Jesucristo. Because Jesus Christ, sobrang mapagmahal, agape love. Yes, hindi natin magawa yun. Pero ganun pa man, yun ang lagi nating pattern. Hindi yung sarili nating pattern. Sasablay tayo mga kapatid. Sasablay. Kaya lagi tayong hihingi ng guidance and protection sa Panginoong Diyos. Amen? So to God be the glory. Salamat po ng marami at sa conclusion po, hallelujah, ang conclusion, our profound love lead us to the realm of the supernatural. Number 1, ito po yung pinag-aralan natin, have a mindset to know God's love. No? Magkaroon ng kaisipan na malaman ang pag-ibig ng Diyos. Number 2, have a profound love for God. Magkaroon ng malalim na pagmamahal sa Diyos. And have a compassionate love for people. Magkaroon ng mahabagin na pagmamahal sa mga tao o sa mga dinidisciple natin. Amen? So, purihin ng Panginoong Diyos. Let us pray. Lord, salamat po. Tunay nga, Panginoong Diyos, na kung paano mo sinabihan si Simon Pedro ng 3 beses. Kami, Lord, araw-araw mo kaming sinasabihan at pinapaalalahanan
Na anak, kung mahal mo ko, hindi mo gagawin yan, mali yan. Na anak, kung mahal mo ko, iiwan mo yung bagay na yan dahil masama yan. Na anak, mas priority mo ba yan kaysa sa akin? Mas priority mo ba yung pag-iisip ng problema? Mas priority mo ba, anak? Ako yung nagsosolve ng lahat ng mga problema mo. And Lord, salamat sa reminder mo. Kaya pala kami walang mahuli. Kasi mismong kami, hindi namin maitapon-tapon sa iba yung lambat. Thank you, Lord. Muli mong binuhay, binuksan, binusog ang aming espiritu na nananamlay. Salamat, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pagmamahal na never naming naranasan sa kahit na sino mang tao. Dahil tunay nga po, O Diyos, sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na love. Because the meaning of Jesus is love. Salamat po ng maraming marami. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat, papurit, pagsamba. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. To God be the glory. Amen. Please.